Ako si Andrea, isang estudyante sa ikatlong taon ng high school. Hindi ko inasahan na ang aking buhay ay magbabago sa pamamagitan ng isang simpleng desisyon, ang pagpasok sa student council. Nagsimula ang lahat sa isang maulang hapon, naglalakad ako sa kahabaan ng koridor ng paaralan habang hawak ang aking payong. Ang tunog ng ulan ay tila musika sa aking tenga na laging nagpapakalma sa akin. Si Miguel, ang aking matalik na kaibigan, ay lumapit sa akin. Andrea, may meeting ba tayo ngayon? Tanong niya habang tinutulungan akong bitbitin ang aking mga libro. Oo, may plano tayong pag-uusapan sa event ng school fair. Sagot ko habang pinakita ang nangiti na laging nagpapagaan sa aura ng paligid. Ang kanyang presensya ay laging nagbibigay ng aliw sa akin, ngunit sa likod ng aming mga ngiti ay may mga damdaming hindi namin maipaliwanag sa isa't isa. Sa aming pagpasok sa silid ng student council, sinalubong kami ng ingay ng masiglang talakayan. Ang mga kasamahan namin sa council ay abala sa kanilang mga gawain. Pero sa gitna ng kaguluhan, may isang bagay na kakaiba. Si Elisa, ang presidente ng council, ay tila may iniisip na hindi niya maibulalas. Habang nagsisimula ang meeting, ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ang mga plano para sa school fair ay puno ng komplikasyon. May mga isyu na kailangang lutasin at ang bawat isa sa amin ay may kanya-kanyang opinyon. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang mga mata ni Miguel na tila may hinahanap. Ang kanyang mga mata ay tumigil sa akin at doon ko naramdaman ang kakaibang tibok ng aking puso. Andrea, ano sa tingin mo ang dapat nating gawin sa problema sa budget? Tanong ni Eliza na nagbigay sa akin ng pagkakataon upang makapag-isip. Sa loob ng ilang segundo, naglaro ang mga ideya sa aking isip. Ngunit sa likod ng aking pag-iisip, naroon ang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Nagsalita ako, siguro, maaari nating gawing mas simple ang mga booths para makatipid. Mahalagang makatulong ang bawat klase para sa fair. Sumang-ayon ang karamihan, ngunit naramdaman ko ang pagdududa sa mga mata ni Elisa. May kung anong iniisip siya na hindi niya maibahagi. Sa gitna ng usapan, napansin ko ang isang papel na iniabot ni Miguel sa akin. Andrea, tingnan mo ito mamaya, sabi niya, puno ng misteryo ang kanyang tono. Pagkatapos ng meeting, umalis kami ni Miguel sa silid. Habang naglalakad kami palabas, ramdam ko ang bigat ng papel na ibinigay niya. Miguel, ano ba ito? Tanong ko, ngunit ngumiti lamang siya ng may lihim. Makikita mo, Andrea. Pero huwag mo munang sabihin kahit kanino. Sagot niya na lalo pang nagpaigting sa aking pag-aalala. Sa pag-uwi ko, agad kong binuksan ang papel na ibinigay ni Miguel. Ang mensahe ay simple ngunit nakagigimbal. May plano si Eliza na maaaring makasira sa school fair. Kailangan natin itong pigilan. Ang mga salita ay nagpaikot sa aking isip. Paano kung totoo ang mga sinabi ni Miguel? Ano ang gagawin namin? Ngunit bago ko pa man masagot ang tanong na iyon, may narinig akong hakbang sa labas ng aking silid. Ang pinto ay unti-unting bumukas at ang mga mata ni Eliza ay nagtagpo sa akin. Pagpasok ko sa silid ng student council, naramdaman ko agad ang bigat ng mga mata ni Eli, ang aking matalik na kaibigan at kasamahan sa council. Hindi ko alam kung bakit, pero tila may kakaiba sa paraan ng pagtingin niya sa akin nitong mga nakaraang araw. Parang may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi kayang isiwalat ng kanyang mga labi. Late ka na naman, Mira, bungad niya habang inaayos ang mga papel sa mesa. Alam kong hindi siya galit. Sa totoo lang, nasanay na siya sa pagdating ko ng huli dahil palagi akong nauunang magtapos ng mga klase namin. Pero sa araw na ito, may kakaiba sa tono niya. May halong pag-aalala o baka pagdududa. Naku, sorry na. Sagot ko, sabay pakawala ng mapilit kong nangiti. Naupo ako sa tabi niya
at agad kong kinuha ang listahan ng mga tasks para sa darating na school festival. Alam mo namang traffic sa hallway, ang daming estudyanteng nagpa-practice para sa mga performances. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Naramdaman ko ang kakaibang katahimikan na bumalot sa pagitan naming dalawa. Hindi ko maikakaila. Si Eli ang pinakamalapit kong kaibigan, ang taong palaging nandyan para sa akin sa lahat ng oras. Pero bakit parang may distansya sa pagitan namin ngayon? Mira, biglang sambit niya, halos bulong. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha. Malungkot pero determinadong magsalita. May kailangan akong sabihin sa'yo. Nagulat ako. Hindi ko alam kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano yon, Eli? Ngunit bago siya nakapagsalita, biglang bumukas ang pinto. Kasabay nito, pumasok si Lian, ang sekretary ng council. Guys, sorry, pero kailangang ma-finalize na natin ang budget proposal. Nasa principal's office na ang report pero kulang pa ng confirmation mula sa inyo. Naputol ang usapan namin ni Eli. Hinang-hina ako sa biglang interruption pero hindi ko rin alam kung handa akong marinig ang sasabihin niya. Ngumiti ako kay Lian, pilit na itinatago ang pagkabigo. Sige Lian, i-double check na natin. Habang abala kami sa mga papeles, nanatiling tahimik si Eli. Nakikita ko sa gilid ng mata ko ang paminsan-minsang tingin niya sa akin, pero hindi niya na muling tinangkang magsalita tungkol sa kung anuman ang iniisip niya kanina. Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kahirap ang damdaming hindi maipahayag. Parang may nakaharang na pader sa pagitan namin. Natapos ang hapon at nagpasya akong magpaiwan sa council room para tapusin ang ilang natitirang gawain. Nag-volunteer si Eli na samahan ako kahit pahalata ang pagod sa kanyang mukha. Tahimik kaming dalawa habang nagtatype ako sa laptop at siya naman ay nag-aayos ng mga dokumento. Mira, muli niyang tawag. Tumigil ako sa pagtatype at tumingin sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi na siya umiwas sa tingin ko. Alam mo bang, mahal kita? Nalamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung narinig ko ng tama ang kanyang sinabi. Paanong nangyari ito? Si Eli, ang taong palaging nandyan para sa akin, ang matalik kong kaibigan, mahal niya ako? Haha? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Napatingin ako sa kanya at naramdaman ko ang kaba sa kanyang tinig. Ellie, anong ibig mong sabihin? Huminga siya ng malalim, pilit na binabalikan ang lakas ng loob na tila unti-unting nawawala. Mira, matagal ko nang itinatago to. Alam kong magkaibigan tayo pero hindi ko kayang magpanggap na okay lang sa akin na ganun lang. Mahal kita, hindi bilang kaibigan, kundi bilang higit pa. Nanatili akong nakaupo, hindi makagalaw. Gusto ko siyang sagutin pero hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Mahal ko rin ba siya o masyado lang akong nagulat para maayos na makapag-isip? Tumayo siya, tila hindi na kaya ang bigat ng katahimikan. Pasensya ka na kung naiilang ka. Hindi ko naman hinihingi na sagutin mo ako ngayon. Gusto ko lang na malaman mo. Bago pa ako makapagsalita, lumapit siya sa akin at marahang inilapag ang isa niyang kamay sa mesa, malapit sa akin. Pero Mira, may isang bagay akong hindi pa sinasabi. Napatingin ako sa kanya at sa pagkakataong ito, parang may nararamdaman akong takot sa kanyang mga mata. Ano yon, Eli? Huminga siya ng malalim at sa wakas sinabi niya ang mga salitang bumaliktad sa mundo ko. May nangyayari sa council. May taong gumagawa ng paraan para masira tayo. At ikaw ang target. Napatigil ako, hindi makapaniwala sa narinig ko. Ano? Ellie, anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa akin, puno ng pag-aalala. Hindi ko pa kayang sabihin ng lahat, pero kailangan mong mag-ingat, Mira.
Hindi lahat ng nasa paligid natin ay kaibigan. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay. Sino ang gumagawa ng ganito? At bakit ako ang target? At higit sa lahat, anong koneksyon nito kay Eli? At sa kanyang pagtatapat. Sa kabila ng damdaming bumalot sa akin, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Sino ang dapat kong pagkatiwalaan? Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lumalalim ang koneksyon namin ni Miguel. Ang mga simpleng usapan namin tungkol sa mga proyekto ng Student Council ay nagiging mga palitan ng personal na kwento at mga pangarap. Hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng kanyang pagngiti kapag siya'y masaya, at ang lungkot sa kanyang mga mata kapag siya'y nag-aalala. Ngunit sa likod ng mga ngiti at hikbi, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Isang tahimik na pagnanasa na lumalampas sa hangganan ng pagkakaibigan. Isang umaga, habang naglalakad kami papunta sa silid-aralan para sa aming lingguhang pulong, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Agad kaming nagtakbuhan sa masisilungan. Sa ilalim ng maliit na bubong ng kantina, ang aming mga mata ay nagtagpo, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya na tila sumasalamin sa malamig na hangin ng umaga. Mukhang hindi na tayo makakarating sa pulong sa oras, pabiro niyang sabi habang pinapatak niya ang tubig mula sa kanyang buhok. Ano kaya ang sasabihin ni Ma'am Torres? Tanong ko habang sinusubukan kong pigilan ang pagtawa. Ngumiti siya, ang nangiti na iyon na laging nagpapatibok ng puso ko ng mas mabilis. Alam mo, Isa, minsan iniisip ko kung paano kaya kung hindi tayo magkasama sa student council. Siguro hindi tayo magiging ganito kalapit. Napaisip ako sa kanyang sinabi. Sa loob ng ilang saglit, hindi ko alam kung paano sasagot. Totoo nga, kung hindi dahil sa student council, marahil hindi ko siya makikilala ng ganito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko maalis sa isip ang tanong, ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin? Sa wakas, tumigil din ang ulan. Nagdesisyon kaming bumalik sa opisina ng student council kahit na alam naming huli na kami sa pulong. Habang naglalakad, hindi ko maiwasang mapansin ang paminsang pagdikit ng aming mga braso na tila may sariling buhay ang mga ito. Tahimik kaming naglakad, bawat isa'y tila nag-iisip ng kani-kaniyang tanong na hindi masagot. Pagdating namin sa opisina, laking gulat namin na naroon pa rin si Ma'am Torres. Nakangiti siya sa amin, tila walang bahid ng galit sa pagkakahuli namin. Isa, Miguel, sakto ang dating ninyo. May gusto akong pag-usapan sa inyo. Nagkatinginan kami ni Miguel. Ano kaya ang nais sabihin ni Ma'am Torres? Alam ko na malapit na ang pagtatapos ng school year, simula ni Ma'am Torres, at gusto kong ipaalam na pareho kayong napili bilang mga kandidato para sa posisyon ng presidente ng Student Council sa susunod na taon. Nanlaki ang aking mga mata, hindi ko inaasahan ito. Maging si Miguel ay nagulat. Ma'am, bakit po kami? Tanong ni Miguel, halatang hindi pa rin makapaniwala. Ngumiti si Ma'am Torres, tila ba alam niya ang aming mga nararamdaman. Kayo ang pinakamahuhusay na leader sa grupo. Pareho kayong may kakaibang diskarte sa pamumuno at naniniwala ako na ang kompetisyon na ito ay magpapalabas ng pinakamaganda sa inyo. Tumango ako, pero sa loob-loob ko may nararamdaman akong kaba. Paano kung ang kompetisyong ito ay makaapekto sa aming samahan ni Miguel? Paano kung ang aming pagkakaibigan ay masira dahil sa ambisyon? Habang naglalakad kami pauwi, hindi ko maiwasang magtanong, Miguel, ano sa tingin mo? Kaya ba natin ito? Tumingin siya sa akin, ang mga mata niyang puno ng determinasyon. Isa, ano man ang mangyari, hindi ko pababayaan ang pagkakaibigan natin. Alam kong kaya natin ito at hindi ko hahayaang sirain nito ang samahan natin. Napangiti ako. Alam kong totoo ang sinasabi niya, pero sa likod ng mga salitang iyon ay may nararamdaman akong pag-aalala.
Lumipas ang mga araw na puno ng paghahanda para sa kampanya. Ang aming mga plano at ideya ay nagiging mas komplikado at bawat araw ay nagiging mas mahirap. Sa kabila ng lahat, nanatiling matatag ang pagkakaibigan namin ni Miguel. Ngunit minsan, sa gitna ng aming pagtutulungan, hindi ko maiwasang mag-isip kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman niya para sa akin. Isang gabi, habang naglalakad kami pauwi mula sa isang pulong, biglang tumigil si Miguel. May nais akong sabihin sa'yo. Tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. Tila ba ang lahat ng aking pinangangambahan ay nagkatotoo? Ano kaya ang sasabihin niya? May kinalaman ba ito sa kampanya? O sa amin? Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon na tila hindi ko mabasa. Mahal kita. Nanlamig ang aking katawan. Hindi ko alam kung paano sasagot. Sa isang banda, ito ang pinaka-inaasam kong marinig mula sa kanya. Pero sa kabila nito ay ang takot na baka ang lahat ng ito ay magbago. Nais kong sumagot, nais kong sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may tumawag sa kanya mula sa likuran. Isa sa mga kaibigan niya naglalakad papalapit. Miguel, tara na, nag-aantay na sila. Sa sandaling iyon, nagkatinginan kami ni Miguel, parehong hindi alam kung ano ang gagawin. At sa ilalim ng mga ilaw ng kalye, naiwan akong nag-iisip kung ano nga ba ang susunod na mangyayari sa aming dalawa. Ako si Mika, isang pangkaraniwang estudyante sa mataas na paaralan. Ngunit sa kabila ng pagiging ordinaryo, may isang bagay na hindi ko pinapansin ng matagal. Ang nararamdaman ko para kay Adrian, ang kaibigan kong kasama ko sa student council. Pareho kaming abala sa mga proyekto at aktibidad, ngunit sa likod ng lahat ng iyon, unti-unti kong naramdaman na may kakaiba sa pagitan namin. Ang araw na iyon ay tila karaniwang araw lamang sa student council. Kailangan naming maghanda para sa darating na school festival at abala kaming dalawa sa pag-aayos ng mga detalye. Habang nakaupo si Adrian sa tabi ko, hindi ko maiwasan ang pagtingin sa kaniya. Ang paraan ng kaniyang pagsasalita, ang pagngiti niya at ang mga mata niyang puno ng enerhiya, lahat iyon ay nag-uudyok sa akin na pahalagahan siya ng higit pa sa isang kaibigan. Mika, okay ka lang ba? Parang malalim ang iniisip mo, tanong ni Adrian habang nakatingin sa akin. Nagulat ako at bahagyang namula. Oo, iniisip ko lang kung paano pa natin mapapaganda ang festival. Sagot ko, pilit na tinatago ang tunay kong saloobin. Nagpatuloy kami sa aming trabaho, ngunit hindi ko maiwasan ang pag-iisip kung nararamdaman din ba ni Adrian ang nararamdaman ko. Sa tuwing magkausap kami, tila may mga pagkakataon na nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin at sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng paghahanda, nagpasya kaming magpahinga sa park malapit sa paaralan. Ang kalangitan ay puno ng mga bituin at ang hangin ay malamig at presko. Naupo kami sa isang bangko at doon ko naramdaman ang labis na kapanatagan sa kaniyang presensya. Alam mo, Mika, sa lahat ng hirap ng paghahanda, masaya akong kasama kita, sabi ni Adrian, at sa tono ng kaniyang boses, tila may nais siyang ipahayag na hindi ko pa ganap na nauunawaan. Salamat, Adrian. Ako rin, masaya ako na magkasama tayo sa lahat ng ito. Hindi ko alam kung paano ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka, tugon ko. Ngunit sa loob-loob ko, gusto kong sabihin sa kaniya ang tunay kong nararamdaman. Habang nag-uusap kami, unti-unti kong nararamdaman ang paglapit ng damdamin ko sa kanya. Sa bawat salitang sinasabi niya, tila may musika sa aking pandinig. Ngunit natatakot ako sa posibilidad na magbago ang lahat kapag nalaman niya ang nararamdaman ko. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumigil si Adrian at tumingin sa akin ng diretso. Mika, may sasabihin sana ako sa'yo. Simula niya at naramdaman ko ang kaba sa aking dibdib. Bakit? Ano iyon? Tanong ko, pilit na pinapanatili ang kalmadong anyo.
Matagal ko nang iniisip ito, pero hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Pero sa wakas, naramdaman ko na kailangan ko na itong ipahayag, sabi ni Adrian, at sa mga sandaling iyon, alam kong may mahalaga siyang sasabihin. Ngunit bago pa man niya masabi ang nais niyang sabihin, biglang may tumawag sa kaniya mula sa malayo. Si Julia, ang isa pang miyembro ng Student Council, ay nagmamadaling lumapit sa amin. Adrian, Mika, kailangan na nating bumalik sa paaralan. May emergency meeting ang council, sabi niya habang humihingal. Tila biglang naputol ang mahahalagang sandali. At sa halip na ipahayag ang nararamdaman, napilitan kaming bumalik sa paaralan. Habang naglalakad kami pabalik, ramdam ko ang bigat ng hindi nasabing mga salita. Ano ba ang nais niyang sabihin? May nararamdaman din ba siya para sa akin? Nang matapos ang meeting, naghiwalay kami ni Adrian nang hindi na muling napag-usapan ang tungkol sa park. Ang hindi nasabing mga salita ay nanatiling nakabitin sa hangin na tila isang misteryo na naghihintay na malutas. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na nagbago. Sa mga tingin ni Adrian, sa mga nangiti niya, tila may ipinapahiwatig na hindi ko pa lubusang mauunawaan. Sa mga susunod na araw, nagpatuloy kami sa aming gawain sa Student Council. Ngunit ang damdamin ko para kay Adrian ay lalong lumalim at tumindi. Hanggang sa dumating ang isang hindi inaasahang pangyayari. Isang liham na natanggap ko mula sa kanya. Isang liham na nagsasaad ng nararamdaman niya, ngunit may isang bahagi na nagbigay ng matinding kaba sa akin. Mika, hindi ko alam kung paano ko ipapahayag ito, ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman. Hindi lahat ng nakikita mo sa akin ay totoo. Ano ang ibig sabihin ni Adrian? Ano ang tinatago niya? Sa kabila ng pag-amin ng kaniyang damdamin, may isang lihim na tila nagbabadya ng pagbabago sa lahat ng bagay na alam ko tungkol sa kaniya. Sa loob ng ilang buwan na magkasama kami ni Mia sa Student Council, hindi ko na mabilang kung ilang beses kong pilit na itinago ang nararamdaman ko para sa kanya. Si Mia, na palaging puno ng ideya at sigla, ang naging dahilan kung bakit ang bawat araw sa paaralan ay isang bagay na inaabangan ko. Ngunit sa kabila ng aming pagiging malapit, hindi ko magawang umamin sa kanya. Natatakot akong masira ang magandang samahan namin. Isang hapon, habang abala kami sa paghahanda para sa nalalapit na school fair, napansin kong tila may bumabagabag kay Mia. Hindi siya ang dati niyang masayahing sarili at sa mga mata niya ay may bakas ng kalungkutan. Sinubukan kong tanungin siya, pero ngumiti lang siya at sinabing pagod lang siya sa dami ng ginagawa. Ngunit hindi ako mapakali. Alam kong may mali, kaya't minabuti kong hintayin ang tamang pagkakataon para kausapin siya ng masinsinan. At dumating nga ang pagkakataong iyon ng isang gabi. Matapos ang mahabang araw ng meeting at pag-aasikaso ng mga booth para sa fair. Habang naglalakad kami pa uwi, inaya ko siya sa isang maliit na coffee shop sa tabi ng paaralan. Isang lugar na madalas naming puntahan kapag gusto naming magpahinga mula sa ingay at gulo sa school. Habang hinihintay namin ang order namin, nag-ipon ako ng lakas ng loob. Mia, simula ko, alam kong may problema ka. Alam kong pagod tayo pareho, pero nandito ako para makinig. Ano man yan, pwede mong sabihin sa akin. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita kong nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Salamat, Leo. Aniya, ang totoo niyan, may isang bagay akong gustong sabihin sa'yo, pero natatakot ako. Natatakot? Bakit? Tanong ko, habang pilit na pinapakalma ang kabog ng dibdib ko. Iniisip ko kung ano ang maaaring dahilan ng kanyang pangamba. Alam mo, Leo, patuloy niya, sa kabila ng pagiging busy natin sa council, sa lahat ng oras na magkasama tayo, hindi ko maiwasang makaramdam ng iba. Natatakot akong sabihin ito dahil baka magbago ang lahat, pero mas natatakot akong hindi mo malaman.
Parang tumigil ang oras, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin na dumaan sa amin, ngunit hindi ko ito alintana. Ang tanging nasa isip ko ay ang mga salitang binitiwan ni Mia. Iba, anong ibig mong sabihin? Tanong ko kahit na sa loob-loob ko ay may ideya na ako. Leo, huminga siya ng malalim. Mahal kita, hindi bilang kaibigan lang. Alam kong baka hindi ito ang tamang panahon, lalo na't abala tayo sa school council, pero hindi ko na kayang itago. Hindi ko alam ang isasagot. Sa totoo lang, ito ang matagal ko nang hinihintay na marinig mula sa kanya, ngunit hindi ko inakalang sa ganitong pagkakataon niya ito aaminin. Nakatitig lang ako sa kanya, naguguluhan at hindi alam kung paano sisimulan ang sasabihin. Leo, tawag niya ulit habang tila nag-aalala sa reaksyon ko. Mia, sagot ko, hindi mo alam kung gaano ko katagal hinintay ang pagkakataong ito. Mahal din kita at sa totoo lang, natatakot din ako sa posibilidad na magbago ang lahat sa pagitan natin. Ngumiti si Mia at sa unang pagkakataon mula nang pumasok kami sa coffee shop, nakita kong bumalik ang dati niyang liwanag. Ang saya sa kanyang mga mata ay tila nagbigay ng bagong sigla sa akin. Ngunit bago pa man kami makapagpatuloy sa masayang usapan, biglang tumunog ang cellphone ni Mia. Nagulat kami pareho. Kinuha niya ito mula sa kanyang bag at tiningnan ang screen. Agad na nawala ang nangiti sa kanyang mukha at bumalik ang kaba sa kanyang mga mata. Leo, sabi niya, kailangan kong umalis ngayon din. May emergency sa bahay. Pwede ba kitang samahan? Alok ko, bagamat hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Umiling siya, salamat pero kailangan ko itong asikasuhin mag-isa. Tatawagan kita pagkatapos. Tumayo siya at nagmamadaling lumabas ng coffee shop. Naiwan akong nag-iisa, nag-aalala at nalilito. Ano kaya ang nangyari? Sa gitna ng saya ng aming pagtatapat, heto na naman ang isang bagay na tila susubok sa amin. Gabi na nang makauwi ako sa bahay at hindi pa rin ako mapakali. Paulit-ulit kong tinitingnan ang cellphone ko, umaasang matatanggap ang tawag o text mula kay Mia. Ngunit hanggang sa sumapit ang hating gabi, wala pa rin akong natatanggap na balita. Doon ko napagtanto na sa kabila ng saya ng pagtatapat namin sa isa't isa, isang malaking palaisipan ang iniwan ni Mia. Ano kaya ang nangyari sa kanilang bahay at paano nito maaapektuhan ang bagong simula ng aming relasyon? Sa kabila ng lahat, ang tanging magagawa ko na lang ay maghintay sa susunod na kabanata ng aming kwento. Sa wakas natapos ang nakakapagod na araw ng klase. Ang bawat segundo sa loob ng silid-aralan ay tila napakahaba, lalo na kapag ang isip mo'y lumilipad sa ibang lugar. Sa kaso ko, sa student council room kung saan madalas kong kasama si Marco. Sa kabila ng pagod, may kakaibang saya na laging bumabalot sa akin tuwing hapon dahil alam kong makakasama ko siya muli. Habang papunta ako sa council room, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko. Mula nang mapansin ko ang kakaibang kinang sa kanyang mga mata tuwing magtatama ang aming tingin, hindi ko mapigilan ang mga damdamin kong unti-unting lumalalim. Hindi ko inaasahan na sa gitna ng mga diskusyon tungkol sa school projects at mga event plans, makakahanap ako ng isang espesyal na koneksyon kay Marco. Pagbukas ko ng pinto, naroon siya, nakayuko habang abala sa pagtutok sa laptop. Napakaseryoso niya sa trabaho at iyon ang isa sa mga bagay na hinahangaan ko sa kanya. May mga pagkakataon na gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng nararamdaman ko, ngunit laging nauunahan ako ng takot. Takot na baka sirain ko ang magandang pagkakaibigan namin. Takot na baka hindi niya maramdaman ang parehong damdamin. Hey, nandito ka na pala, bati niya, sabay tingin sa akin. Kahit isang simpleng nangiti mula sa kanya ay sapat na upang pawiin ang lahat ng pagod ko sa maghapon. Nagpunta pa ako sa library para mag-research tungkol sa event natin sa susunod na buwan. Sabi ko habang inilalabas ang mga libro mula sa bag ko. Perfect timing.
Kailangan ko rin ng tulong sa paghahanda ng presentation. Tugon ni Marco na puno ng sigla. Habang abala kami sa pag-uusap, hindi ko maiwasang mapansin ang pagkakaiba ng kanyang pagtrato sa akin. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin na tila may gusto siyang sabihin ngunit pinipili niyang manahimik. Ang mga ganitong sandali ang nagbibigay sa akin ng pag-asa, ngunit hindi ko pa rin maiwasang magduda. Habang nagkukwentuhan, nagpasya kaming magpahinga saglit. Ibinaba ko ang mga libro sa mesa at sumandal sa upuan. Nagtama ang aming mga mata at sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang nag-uumpisa sa isang bagong simponya. May gusto akong sabihin sa iyo, ani Marco, na ikinagulat ko. Ah, ano yon? Tanong ko, pilit pinapakalma ang sarili. Pakiramdam ko'y magkakaroon ng malaking pagbabago sa pagitan namin. Alam mo, matagal na kitang nakikilala. At sa bawat araw na magkasama tayo dito sa council, lalo kitang hinahangaan. Simula niya habang dahan-dahang nagiging seryoso ang tono. May mga gabi na naisip ko kung paano kung hindi tayo nagkasama sa council. Hindi ko siguro makikilala ang isang taong kasing sipag mo, kasing talino, at kasing saya. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Naramdaman ko ang pamumula ng pisngi ko at ang pagngiti na hindi ko mapigilan. Marco, pero higit sa lahat, gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa roon, dagdag niya. Parang tumigil ang oras. Ang mga salitang iyon ang matagal ko nang inaasam marinig. Ngunit kasabay ng saya, naroon ang takot na baka hindi ko maibalik ang damdamin niya sa paraang inaasahan niya. Marco, mahal din kita. Sagot ko, sabay ng ngiti habang tumutulo ang luha sa aking mga mata. Pero may isang bagay na dapat mong malaman. Nagulat siya at tila nawala ang kanyang ngiti. Ano yon? Dahan-dahan akong huminga ng malalim. Ipinipilit ang sarili na maging matatag. May isang lihim akong matagal nang tinatago. Isang bagay na pwedeng makasira sa pagkakaibigan natin o sa anumang meron tayo ngayon. Anong lihim? Tanong niya, puno ng pag-aalala. May taong nagtatangkang sirain ang student council at alam kong may kinalaman ako sa kanya. Hindi ko sinasadya, ngunit ang taong iyon ay isa sa pinakamalapit sa akin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa iyo, paliwanag ko, pilit na inaayos ang sitwasyon. Nakita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Sa kabila ng aming mga damdamin, alam kong kailangan naming harapin ang problemang ito bago pa man lumala. Ngunit paano kung magbago ang tingin ni Marco sa akin? Sa puntong iyon, hindi ko alam ang mangyayari. Ngunit isa lang ang sigurado. Sa kabila ng lahat, handa akong ipaglaban ang aming pagmamahalan kahit ano pa man ang mangyari. Sa wakas, natapos din ang pinakahihintay na araw na iyon. Ang student council meeting ay naging mas mahaba kaysa sa inaasahan dahil sa dami ng mga usaping kailangang talakayin. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang kilos ni Daniel. Matagal ko ng kaibigan si Daniel at sa dami ng aming pinagsamahan, tila may bumabagabag sa akin ngayon. Sa bawat saglit na nagtatama ang aming mga mata, parang may sinasabi ang kanyang mga titig, isang lihim na hindi ko palubos na mauunawaan. Claire, mukhang pagod ka na, sabi ni Daniel habang nagsimula kaming magligpit ng mga gamit. Gusto mo bang kumuha ng kapeng pampagising? Ngumiti ako at tumango. Oo nga, mukhang kailangan ko ng pampasigla. Tara, sa cafeteria. Habang naglalakad kami patungo sa cafeteria, tila bumabagal ang oras. Ang ingay ng mga estudyante ay tila musika sa aking tainga. Ngunit ang mga hakbang ni Daniel ang talagang nakakuha ng aking pansin. May kung anong kakaiba sa kanyang kilos, parang may nais siyang sabihin, ngunit pilit niyang ikinukubli. Sa bawat hakbang, nararamdaman kong may nagbabago sa pagitan namin, isang pagbabago na hindi ko pa lubos na maipaliwanag. Pagdating namin sa cafeteria, umorder kami ng kape at naupo sa isang sulok
kung saan hindi kami gaanong napapansin. Ito ang paborito naming puwesto, tahimik at may magandang tanawin ng labas. Claire, sabi ni Daniel matapos ang ilang sandali ng katahimikan, meron akong gustong sabihin sa'yo. Tumigil ang aking pag-inom ng kape na natiling nakatitig sa kanya. Ramdam ko ang kaba sa kanyang tinig at biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Ano iyon, Daniel? Huminga siya ng malalim. Matagal ko nang iniisip ito at alam kong hindi na dapat akong magpatumpik-tumpik pa. Sa totoo lang, lagi kitang iniisip, hindi bilang kaibigan kundi higit pa roon. Natigilan ako. Sa loob ng ilang taon na magkasama kami sa student council, hindi ko inaasahan ang ganitong pag-amin. Ang damdamin ko para kay Daniel ay palaging malapit sa puso, ngunit hindi ko inaasahan na pareho pala kami ng nararamdaman. Ngayon, sa harap ng kanyang pag-amin, hindi ko malaman kung ano ang isasagot. Daniel, hindi ko alam ang sasabihin, sagot ko. Pilit na hinahanap ang tamang mga salita. Ikaw ang naging malapit sa akin sa lahat ng bagay. Hindi ko rin maitatanggi na espesyal ka sa akin. Ngumiti siya, tila nabunutan ng tinik. Claire, hindi ko gustong pilitin ka. Gusto ko lang malaman mo ang nararamdaman ko. Bago pa man ako makasagot, isang pamilyar na boses ang biglang sumingit sa aming usapan. Uy Daniel, Claire, anong ginagawa niyo rito? Si Jordan, ang isa sa mga kaklase namin, ay biglang lumapit sa amin. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na hangin sa gitna ng mainit na damdamin. Kumukuha lang ng kape, sabi ni Daniel. Pilit nang ngumingiti, ngunit ramdam ko ang kanyang pagkailang. Ako man ay hindi mapakali. Ganun ba? Nabalitaan ko nga pala na may bagong balita tungkol sa student council. Narinig niyo na ba? Tanong ni Jordan, na tila may malaking balita. Nagkatinginan kami ni Daniel, kapwa nagtataka. Ano iyon, Jordan? Tanong ko. May nag-leak na impormasyon tungkol sa mga plano ng council sa susunod na semester. May ilang estudyante ang hindi natuwa at mukhang may magaganap na malaking protesta, paliwanag ni Jordan. Ang kanyang tono ay puno ng pag-aalala. Agad na nag-alala ang aking isip. Ang council ay naging abala sa pagpaplano para sa mga proyekto sa susunod na semester at ang balitang ito ay maaaring magdulot ng malaking problema. Ngunit bago pa man kami makapag-isip ng susunod na hakbang, isang tawag ang dumating sa phone ni Daniel. Nang tingnan niya ito, biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa pag-aalala ay naging pagkagulat. Claire, sabi niya, ang kanyang boses ay mas seryoso kaysa kanina. Kailangan nating puntahan ang opisina ng council. Mukhang mas malaki ang problema kaysa sa inaakala natin. Sa mga sandaling iyon, ang pag-amin ni Daniel ay tila na isang tabi muna. Sa halip, isang mas malaking hamon ang aming haharapin. Sa paglabas namin ng cafeteria, alam kong hindi lamang ang aming personal na damdamin ang nakataya, kundi pati na rin ang kinabukasan ng aming school community. Sa gitna ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili, paano kung ang lahat ng ito ay may kinalaman sa amin at sa aming lihim na pag-amin? Habang naglalakad kami patungo sa opisina, ang kaba sa aking dibdib ay patuloy na lumalalim. Sa isang iglap, hindi ko alam kung ano ang mas dapat pagtuunan ng pansin, ang aming nararamdaman ni Daniel o ang problemang bumabalot sa council. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong hindi kami nag-iisa. Kasama ko si Daniel sa kabila ng lahat ng pagsubok na aming haharapin. Sa mga nagdaang linggo, tila mas naging masalimuot ang mga gawain sa student council. Bilang presidente, palaging sinusubok ang aking kakayahan, ngunit hindi ko maikakaila na isa sa mga bagay na nagpapagaan ng lahat ay ang presensya ni Mira. Sa labas kami magkaibigan lamang, walang bahid ng anumang espesyal na nararamdaman. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam kong mayroong higit pa roon. Isang araw,
Matapos ang isang mahaba at nakakapagod na pagpupulong, nagpasya kaming magpahinga muna sa rooftop ng aming eskwelahan. Ang simoy ng hangin doon ay tila may dalang ginhawa at ang tanawin ng mga ulap sa kalangitan ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan. Doon, habang kami nakaupo sa gilid, naglalaro sa isip ko ang mga salitang matagal ko nang nais ipahayag. Alam mo, panimula ko, habang tinititigan ang mga ulap na waring may hinahanap. Hindi ko akalaing magiging ganito kasiya ang maglingkod sa student council. Ngumiti si Mira, ngunit hindi ako tumingin sa kanya. Oo nga pero alam mo bang hindi ko rin akalain na magiging ganito tayo ka-close? Sagot niya. Napalingon ako sa kanya. May kung anong kislap sa kanyang mga mata na tila nagtatanong. Ang mga sandaling iyon ay tila bumagal at ang bawat tibok ng aking puso ay parang bumbang malapit ng sumabog. Naisip kong ito na siguro ang tamang pagkakataon. Mira, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Sambit ko, pilit na iniipon ang lahat ng lakas ng loob na meron ako. Nagiba ang kanyang ekspresyon, tila nag-aalala. Ano iyon? Dahan-dahan kong hinawakan ang kanyang kamay. Mira, matagal na kitang kaibigan pero huminga ako ng malalim. Higit pa roon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi agad siya nakapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa akin, tila sinusuri ang bawat salitang aking binitawan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay parang isang malalim na hukay na walang kasiguraduhan kung paano pupunan. Alam mo bang matagal ko na ring hinihintay na marinig sa'yo? Yan? Biglang wika niya, ngumingiti ng matamis. Nagliwanag ang aking mundo. Ang mga kasiguraduhang aking inasam ay tila biglang dumating sa isang iglap. Pakiramdam ko ay nalampasan ko ang isang napakahirap na pagsubok. Ngunit bago pa man ako makapagsalita ulit, biglang bumukas ang pinto ng rooftop. Si Carlo, isa sa mga kasama namin sa student council, ay lumitaw na may daladalang mga papel at tila ba may ikinukubling pag-aalala sa kanyang muka. Sorry, pero kailangan ko kayong istorbuhin, sabi niya diretso sa punto. May problema tayo sa budget ng school fair. Kailangan natin itong pag-usapan agad. Napatingin ako kay Mira at sa kabila ng pagkaabala, nagpalitan kami ng mga ngiti. Alam kong hindi ito ang katapusan ng aming pag-uusap, kundi simula ng bagong kabanata. Bumaba kami mula sa rooftop at bumalik sa aming opisina. Habang naglalakad, hindi ko binitiwan ang kamay ni Mira. May panibagong sigla sa aking hakbang at kahit pa maraming gawain ang nakaabang, alam kong kaya naming harapin ang lahat, magkasama. Pagdating sa opisina, agad naming sinuri ang mga dokumentong dala ni Carlo. Habang abala ang lahat sa pag-aayos ng problema, naramdaman kong may kakaiba sa atmosphere. Parang may mga matapang nakamasid, hindi lang kay Carlo kundi sa iba pa naming mga kasama. May narinig daw akong balita, sabi ni Carlo habang nagtatype sa laptop. May isang anonymous na estudyante ang nagsubmit ng reklamo sa principal laban sa ating dalawa. Nagulat si Mira at napatingin sa akin. Ano? Anong klaseng reklamo? Hindi pa malinaw pero mukhang may kinalaman ito sa ating mga desisyon sa council. Kailangan nating maging handa, sagot ko. Ang mga salitang binitawan ni Carlo ay tila isang malamig na hangin na dumampi sa aming init na nararamdaman kanina. Sa kabila ng kasiyahan ng aming pag-amin, may nakaambang panganib na tila nais sumira sa aming pinaghirapan. Habang lumalalim ang gabi, ang init ng aming nararamdaman ni Mira ay tila nababalot ng tanong at pangamba. Sa likod ng aming isipan, alam naming kailangan naming magtulungan, hindi lang para sa council kundi para sa isa't isa. Ngunit ang tanong ay, sino ang nagtatangkang sirain ang magandang samahan na ito at bakit? Isang malamig na hapon ang bumungad sa akin habang nakaupo ako sa isa sa mga mesa sa loob ng silid ng student council.
Ang mga muebles na dati tila walang buhay ay ngayon ay parang may sariling kwento na sa dami ng mga alaala naming dalawa ni Mia. Sa kabila ng aming mga schedule, palaging may espasyo sa oras para sa aming mga lihim na pag-uusap at mga tawa na wala ng iba pang nakakarinig. Ngunit sa araw na ito, kakaiba ang pakiramdam. May kung anong nagbabadya sa paligid, tila may paparating na hindi ko mawari. Nasa gitna ako ng pag-aayos ng mga papeles para sa paparating na event ng school nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mia. May dala siyang 2 tasa ng kape at nakangiti siyang lumapit sa akin. Para sa'yo, sabi niya habang iniaabot ang isa. Alam kong kailangan mo yan. Ngumiti ako at tinanggap ito. Salamat, Mia. Laging nasa isip mo ang kapakanan ko. Umupo siya sa tapat ko, hawak ang sariling tasa. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin, tila may mga salitang umaaligid na hindi pa handang bitawan. Sa wakas, nagsalita siya. Alam mo, may isang bagay akong kailangan sabihin sa'yo. Panimula niya, medyo nag-aalangan. Anong meron? Tanong ko, bahagyang kinakabahan sa maaaring isiwalat niya. May offer ako mula sa isang universidad sa ibang bansa. Isang scholarship para makapag-aral sa isang prestihiyosong programa. Ani Mia, habang hindi maipinta ang ekspresyon ng kanyang mukha. Halos hindi ko napansin na napakapit ako sa tasa ng kape ko. Isang bahagi ng aking sarili ang natuwa para sa kanya. Alam kong matagal na niyang pinapangarap ang ganitong pagkakataon. Ngunit may bahagi ring parang nadurog, naisip kong iiwan na niya ako. Kailan mo nalaman? Tanong ko, sinusubukang maging matatag. Matagal na, hindi ko lang agad sinabi kasi. Hindi ko rin alam kung ano ang magiging desisyon ko. Sagot niya, nag-iiwas ng tingin. Bakit hindi mo agad sinabi? Pakiramdam ko'y may bahid ng tampo ang boses ko. Natatakot ako. Natatakot akong mawala ang lahat ng meron tayo ngayon, lalo na't hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Paliwanag niya, puno ng sinseridad. Bumuntong hininga ako. Mia, alam mong susuportahan kita kahit ano pa man ang desisyon mo. Ngumiti siya, ngunit ang ngiti niya'y hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, pero hindi rin ganoon kasimple para sa akin. Ayokong iwan ka. Tumahimik kami ng ilang sandali, bawat isa'y nagmumuni-muni sa sariling pag-iisip. Ang silid ay tila naging masikip sa bigat ng mga damdamin. Kung aalis ka, paano na tayo? Tanong ko, halatang hindi ko na mapigilan ang sarili. Hindi ko alam, sagot niya, tila may luhang nagbabanta sa kanyang mga mata. Pero gusto kong malaman mo na. Mahal kita. Para akong natulila sa sinabi niya. Matagal ko nang inasam na marinig iyon mula sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may halong kirot ang dulot. Ang mga salitang iyon ay tila may hatid na parehong saya at bighati. Mahal din kita, Mia, sagot ko. Sa wakas ay nailabas ko na rin ang matagal ko nang kinikimkim. Ngunit bago pa man namin ng pag-usapan ng mabuti ang aming nararamdaman, biglang bumukas muli ang pinto. Si Alex, ang presidente ng Student Council, ang pumasok, may dala-dalang mga bagong papeles. Pasensya na, pero kailangan ko kayong istorbohin. May kailangan tayong pag-usapan tungkol sa event sa susunod na linggo. Ani Alex, hindi alintana ang tensyon sa pagitan namin ni Mia. Napatingin kami ni Mia sa isa't isa, alam naming kailangan naming isang tabi muna ang aming personal na usapan. Habang nagpapaliwanag si Alex, hindi ko mapigilang magtaka kung anong mangyayari sa amin ni Mia pagkatapos ng araw na ito. Sa bawat segundong lumilipas, parang mas nagiging komplikado ang lahat. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay nang matapos ang meeting at palabas na kami ng silid, bigla na lang may natanggap na tawag si Mia. Mukhang seryoso ito at agad na umalis para sagutin ito sa labas. Naglakad ako papalabas ng silid, ngunit bago ako makalayo, nahagip ng pandinig ko ang isang bahagi ng pinag-uusapan niya sa telepono. Talaga? Ngayon na? Sige, pupuntahan kita.
sabi ni Mia sa kabilang linya. Nang bumalik siya sa loob ng silid, tila hindi ko na siya makilala dahil sa kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Hinawakan niya ang aking kamay, malamig at nanginginig. May kailangan akong gawin, ang sabi niya, puno ng pasensya at determinasyon. At bago pa man ako makapagtanong, lumabas siyang muli, iniwan akong puno ng katanungan at takot sa maaaring kahihinatnan ng aming sitwasyon. Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung kailan ko siya muling makikita. Ang kalungkutan ay dumaluyong sa akin habang ang mga alaala ng mga huling sandali naming magkasama ay nag-uumpisang maglaho, parang mga dahon na hinahampas ng hangin. Ano nga ba ang mangyayari sa amin kung sa bawat desisyon ay may kapalit na hindi tiyak? At sa likod ng lahat ng ito, isang tanong ang bumubulong sa akin. May pag-asa pa kaya para sa amin ni Mia? Sa pagpasok ko sa silid ng Student Council, bumungad agad sa akin ang mga nagkalat na papel at mga nakatambak na dokumento. Sa kabila ng kalat, ramdam ko ang init ng araw na sumisilay mula sa bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa aming munting opisina. Nandoon si Elara, abala sa pag-aayos ng mga papeles. Ang kanyang mga mata ay tila naglalagablab sa kaseryosohan, ngunit hindi nito maitatago ang kanyang kagandahan sa aking paningin. "Good morning, Nate." Bati niya nang hindi man lang lumilingon mula sa kanyang ginagawa. "Good morning, Elara," sagot ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking boses. "Mukhang busy ka ngayon, ah." "Oo nga, maraming kailangang asikasuhin para sa nalalapit na school fair. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa mga booth na ipapatayo at sa programang gagawin natin." Umupo ako sa harap niya, sinusubukang i-focus ang aking sarili sa mga dapat gawin. Ngunit habang pinag-uusapan namin ang mga detalye ng school fair, hindi ko maiwasang mapansin ang mga maliliit na bagay tungkol kay Elara. Ang paraan ng pag-aayos niya ng kanyang buhok kapag naiirita, ang kanyang mga ngiti tuwing nagiging matagumpay ang kanyang mga ideya. Sa kabila ng aming busy na schedule, hindi ko maitatanggi na masaya akong kasama siya. Sa mga nakaraang buwan, hindi ko na malayan na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Ang aming pagkakaibigan ay nagsimula sa simpleng pagtutulungan, ngunit ngayon, tila may ibang pakiramdam na hindi ko maipaliwanag. "Nate, okay ka lang ba?" Tanong ni Elara, napansin marahil na nawawala ang aking isip. "Ha? Oo, okay lang ako," sagot ko, agad na nagbalik sa kasalukuyan. "Pasensya na, medyo napaisip lang." Ngumiti siya sa akin at sa sandaling iyon, para bang tumigil ang oras. "Alam mo, Nate, natutuwa ako at naging magkaibigan tayo. Hindi ko akalaing magiging ganito kasaya at kapuno ng kulay ang paglingkod sa council. Pareho tayo," sagot ko habang pilit na itinatago ang aking nararamdaman. Hindi ko rin akalaing magiging malapit tayo ng ganito. Habang patuloy ang aming pag-uusap, napunta ang usapan namin sa mga plano pagkatapos ng high school. Nakaramdam ako ng kaunting kaba sa paksa dahil alam kong malapit nang matapos ang aming panahon sa paaralan. "Plano kong mag-aral sa Maynila," kwento ni Elara, may halo ng kasabikan sa kanyang tinig. "Gusto kong mag-aral ng journalism. Ikaw, Nate, ano bang plano mo?" Plano ko ring mag-aral sa Maynila," sagot ko, sinusubukang itago ang aking kaguluhan. "Gusto kong kunin ang engineering." "Wow, mukhang magkapareho tayo ng destinasyon," sabi niya na tila nagbigay sa akin ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam kong hindi ganoon kasimple ang lahat. Hindi ko alam kung paano sasabihin kay Elara ang tunay kong nararamdaman. Natatakot akong baka masira ang aming pagkakaibigan at baka hindi niya maramdaman ang parehong paraan. Pagkatapos ng ilang oras ng trabaho, nagpasya kaming mag-break muna. Tumayo si Elara at lumabas ng silid upang kumuha ng inumin. Sinamantala ko ang pagkakataon upang magmuni-muni. Pagbalik niya, may dala siyang 2 tasa ng kape. "Para sa'yo," sabi niya habang iniaabot sa akin ang isa. "Salamat," sabi ko, tinanggap ang tasa at nagbigay ng nangiti.
Habang umiinom kami ng kape, biglang nagring ang kanyang telepono. Agad niya itong sinagot at nakita ko ang pagbabagong anyo ng kanyang mukha habang nakikinig sa kabilang linya. Ang dating masigla niyang mukha ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Okay, sige. Pupunta ako dyan, sabi niya bago ibaba ang telepono. Tumayo siya at nagmamadaling nag-ayos ng kanyang mga gamit. May emergency lang sa bahay, paliwanag niya. Kailangan ko munang umuwi. Wala akong nagawa kundi ang tumango kahit na may bahagi ng aking sarili na gustong pigilan siya. Sige, ingat ka. Habang papalabas siya, lumingon siya sa akin at biglang ibinulong, Nate, kailangan nating mag-usap mamaya. May sasabihin ako sa'yo. Nabigla ako at hindi agad nakasagot, ngunit bago pa man ako makapagtanong, tuluyan na siyang lumabas ng silid. Naiwan akong nag-iisip kung ano ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. Naglalaro sa isip ko ang iba't ibang posibilidad, ngunit may isang bagay na sigurado. Ang aming pagkakaibigan ay nasa bingit ng pagbabago. Sa sandaling iyon, napatulala ako sa kawalan, iniisip kung ano ang susunod na mangyayari. May halong kaba at pananabik sa aking dibdib, ngunit isang bagay ang malinaw. Hindi ko na kayang ipagpaliban pa ang aking nararamdaman. Kailangan kong malaman kung ano ang sasabihin ni Elara at kung magiging kapareho ba ito ng aking nararamdaman. Ang mga susunod na mangyayari ay tila isang malaking misteryo. Ngunit isa itong pagkakataon na hindi ko dapat palampasin. Sa mga susunod na oras, alam kong kailangan kong maging handa sa anumang sasabihin ni Elara. Ngunit sa ngayon, ang tanging magagawa ko ay maghintay at umasa na ang aming relasyon ay magpapatuloy sa mas makulay na yugto.